Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at tamang pananaw itong diskarte na mag-amang Marcos Jr. at ang kanyang anak na si Sandro Marcos na ngayon ay tinatawag ng mga netizens na so young and yet so corrupt. Nag-testify daw po itong si Sandro Marcos, daw po, kasi hindi naman totoong pag-testify yun, compliance lang po yun, mga kababayan. Ang ibig ko pong sabihin, humarap si Sandro Marcos kamakailan lang sa ICI, itong binuo ni Marcos Jr. na tinatawag niyang investigative body or yung Independent Commission for Infrastructure. Paano maging independent yan? Karay-karay at buntot-buntot dyan. Ang Marcos stoogie na si Vince Dizon, yung DPWH Secretary ni Marcos, sa lahat ng mga inspeksyon o kaya mga investigasyon, kunwari, na ginagawa nitong ICI. Hindi pa rin independent yun kasi nandyan nga ang tao ni Marcos. At itong si Vince Dizon, nandyan yung mga staff nila, nandyan yung taga-DOJ. Paano maging independent yan? Bahagi ng sistema ng mga kalakaran ni Marcos yung nagpapalakad dito. At si Marcos halos ang nakikialam kung ano at sino ang ipapatawag dyan at ano ang inalabas ng ICI. Kaya itong kulukoy na si Charis Marcos, kasi pero mas Charis pa si Marcos mas Charis pa si Charis Pimpingco, o mas Charis pa kay Charis Pimpingco itong si Sandro Marcos kung ipaghahambing mo silang dalawa, Pero yan po ay mga biruan lang ng ating mga netizens. Seriously speaking about it, ang pagharap daw ni Sandro Marcos sa ICI, challenge po siya na ilabas ang minutes o ang records ng kanyang tinatawag na executive session at hindi niya tinatawag na testimonya tungkol sa kanyang pagkakadawit sa ibinunyag ni Ginoong Saldico na isa siya sa may pinakamalaking insertions sa tatlong nakaraang budget cycles, Umaabot sa mga 56 billion pesos ang mga insertions na ginawa ni Sandro Marcos, At karamihan nito doon sa Ilocos Norte na mga proyekto na kung si Governor Chavit Singson pa ang magbubunyag, mayroon pong proyekto doon si Sandro Marcos sa Ilocos Norte na mga flood control projects na halos 2 bilyon ang pinondo, pero halos inanod lang ng baha ang tatlong mga flood control projects doon at ang contractors noon o ang nangontrata ang Diskaya Couple. Kaya nga dapat sabihin na ng mag-asawang Diskaya ang katotohanan kung magkano ang kinubra na SOP o Standard Operating Procedure. Ibig sabihin po ng SOP, kalakaran doon sa pangungutong sa mga proyekto na ipinapatupad o kaya ginagawang ghost. Yan po ang ibig sabihin dyan ng salitang SOP, Standard Operating Procedure. Yun ang kalakaran. 25% yun. So, sa kunwari ang executive session na ito ni Sandro Marcos, nagmayabang ang kulukoy. Sabi niya, I am willing and open na ito ay isa publiko at upang maipakita sa mamamayan na wala akong tinatago. Aba, nang kinol ang challenge niya ng mga media at iba pang mga netizens at ng mamamayan mismo tungkol sa kanyang diskarte na magmayabang at maghambog-hambugan na siya ay handa na isa publiko ang kanyang mga sinabi o ang kanyang pagharap through an executive session, closed door po yun, ay bigla pong bumahag ang buntot ni Sandro Charis Marcos. At sabi niya, hindi na niya pinapayagan na isa publiko pa ang kanyang executive session sa harap ng ICI. Aba, ibig sabihin po, may tinatago. Yun lang naman ang simple niyan Kung wala kang itinatago, dapat pinatelevise mo yon. Dapat ibinunyag mo yon at sinagot mo ang mga issue. Tatlo yun Una,
ang binabanggit ni Ginoong Saldico, saan mo dinala ang napakaraming insertions mo? No? Halos pareho lang sila ng tiyuhin niyang si Martin Tambaloslos Romualdez sa mga insertions na ito. Hindi nila ito sinagot. So, hindi natin nakuha ang pagpapaliwanag niya. Why, Sandro Marcos, ay nagkaroon ka ng almost 56 billion pesos sa 3 budget cycles na mga insertions. Ibig sabihin po, wala yon sa National Expenditures Program. Isiningit, ipinalusot, at alam na ang purpose niyan. So, ang kanyang tiyuhin na si Martin Romualdez, ganon din halos, no? Mga nasa 70 billion pesos din ang mga insertions ni Martin Tambaloslos Romualdez, hindi pa kasama ang 17 billion pesos po na insertions niya doon sa budget ng House of Representatives na under din sa kanya noong 2025 budget, no? Samantalang si Sandro Marcos ay mayroong 56 billion pesos mahigit na mga insertions. So hindi ito sinagot. Pangalawa, itinuturo siya ni Governor Chavit Singson na marami sila ng tatay niya at siya, si Marcos Jr. at si Sandro Marcos, ng mga insertions at mga proyektong kung hindi man hausyaw o gawang siupaw ay ghost projects na pinagkakitaan nila na mag-ama sa Ilocos Norte. At ang mayor dyan na ngayon na pinaupo nila Marcos sa Lawag yata yan. Lawag ba ang kapital ng nako-confuse ako minsan eh. Vigan and Lawag yan eh. I think Vigan is Ilocos Sur, Lawag Ilocos Norte. So sa Vigan, sa Lawag ay si Alcid. Ang nagpaupo daw dyan sila Marcos sapagkat matagal na nilang kontraktor ito sa mga proyekto sa Ilocos Norte. Ayan. So magkano ang ipinatupad? Sino-sino ito sapagkat lumalabas po sa revelations ngayon at mga records na ang Ilocos Norte isa po sa may pinakamaraming flood control projects at insertions na ipinatupad. At isa si Sandro Marcos dyan, mga kababayan. Hindi rin po ito sinagot. At ang pangatlo, ito yung involvement niya doon sa revelations ni Saldico hinggil sa mga maniobra ng nanay niya at tiyuhin niya na si Martin Araneta at si Lisa Araneta din sa mga customs na mga usapin ng agricultural smuggling and manipulation. Hindi rin po ito sinagot ni Sandro Marcos. So, kung kayo ng tatay mo, ay talagang sincero at seryoso na ituwid ang mga nagaganap na mga pangungulimbat at pangungurakot sa kaban ng bayan, and you are not involved into this kind of plunder and massive systematic corruption, bakit ka umatras at nabahag ang buntot mo sa pagharap sa publiko, nagpa-executive session ka pa at nagbigay ka pa ng kahambugan na statement na handa kang isa publiko ang proceedings o ang nilalaman ng iyong executive session sa pagharap mo sa ICI at nang ikaw ay i-call out ng media at ng mamamayan, biglang bahag ang buntot ni Sandro Marcos. Ayan. So makikita mo talaga ang pattern. Nagsisinungaling, nagko-cover up, nagmamanipulate, at ang pinakamalala ay nagkukunwari na inosente. Yun. Kaya, nawawalan ng kredibilidad ang ICI, kagaya ng ginawa din ni Martin Tambaloslos Romualdez. Nagkunwa-kunwari ang humarap din sa isang executive session sa ICI, hindi rin isinapubliko ang kanyang mga inilahad doon, bagamat siya ang itinuturo at ikinakanta at ibinubulgar ni Saldico na co-conspirator or principal conspirator to Marcos Jr. para maganap ang large-scale corruption and massive plunder na ito na tinaguri ang the crime of the century. Ito pong more than 1 trillion pesos na pandarambong sa flood control projects na this guys, ay hindi lang po basta hindi isinapubliko yung executive session na yon na binabanggit para kay Romualdez. Ang SESTE, ito pong ICI ay kaagad naglabas, no, isang linggo lang nakaraan,
nung pinaharap nila si Martin Romualdez sa kanila, ay sinabi nila that they were not able to find out or establish the related events of circumstances and evidence that would pin down to Martin Romualdez being involved in corruption as of this time. So, ibig sabihin po, inabsuelto kagad ng ICI si Martin Tambaloslos Romualdez kahit pa na itinago nila ang kanilang gimmick at style ng kunwa-kunwaring executive session. No media release and no transparent and open for public scrutiny na pamamaraan ng pagpresenta kay Martin Tambaloslos. The same ang ginawa po ng ICI dito kay Sandro Marcos. Ano ba kung anak siya ni Marcos Jr.? In fact, itong si Sandro Marcos Jr. Itong si Sandro Marcos, si Martin Romualdez at si Marcos Jr., mas mataas at mabigat ang kanilang pananagutan sa batas at dapat ganun po ka-strikto ang pagpapaharap sa kanila sa batas sapagkat nasa posisyon ng kapangyarihan at poder na may otoridad po sila. Si Sandro Marcos, naging deputy speaker or naging ngayon ay majority floor leader, parang number 2, number 3 yan ang ranggo niya sa buong hierarchy of officials ng House of Representatives. Si Martin Romualdez naging Speaker of the House. So si Mark at magpipinsan, magtiyuhin at tatay ni Sandro, ang relasyon nila, ang pagiging magkapamilya nila na umuupo at umuokupa sila ng matataas na posisyon sa gobyerno, mas mataas ang hinihingi na pananagutan sa kanila dahil may posisyon sila ng poder at kapangyarihan. Kung ikukumpara sa mga contractors at iba pa na binubulgar at mga secondary operators sa loob ng sindikato ng DPWH. So ang pagkabahag ng buntot ni Sandro Marcos hinggil sa pagsasapubliko, supposedly ng kanyang executive session sa ICI, ay pagpapakita na ang lahat na nagaganap sa ICI ay kadramahan. Nothing is serious, and the question of moral integrity and credibility ng ganitong uri ng mga kalakaran ng ICI ay talagang bagsak po. Iyan ang totoong dahilan dyan kung bakit lumayas dyan si Mayor Magalong ng Baguio City. Subalit ngayon nakikita na naman siyang dumidikit-dikit sa ilang mga travel and ikot-ikot ng ICI. Yan din po ang dahilan kung bakit umalis dyan si dating DPWH Secretary Babe Singson at may iba pang aalis sapagkat ang ICI ay isang malaking teatro ng kadramahan. The ICI is a big theater of drama and antics of publicity gimmick, at the same time cover-up operations as well as manipulation ng public opinion at ng mga kaganapan related sa seryosong krimen ng malawakang pandarambong at pangungurakot ni Marcos at nila Romualdez at ng kanilang pamilya. Yun po ang gustong pagtakpan at yun ang gustong i-manipulate ng ICI. Kaya, expected na itong kolokoy na si Sandro Charis Marcos ay bumahag ang buntot sapagkat sangkot at mayroon pong katotohanan ang binabanggit at binubulgar ni Ginoong Saldico laban sa kanya, sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, sa kanyang tiyuhin na kapatid ni Lisa Araneta at even dito kay Martin Tambaloslos na tiyuhin niya rin.